Hi mga preni! Alam kong nasasabi kayo sa ngut-nguting ito dahil wala na nagtitinda nito ngayon. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo kung paano ito ginagawa gamit ang tatlong sangkap lang. Yes mga preni, and I'm Fanny from Fanny's Cookery. Ngayong araw ay purple yam o ube ang gagamitin ko with a twist. Hugasan at hahatiin ko lang ito sa dalawa mga preni para mas madali itong balatan mamaya. Tapos ilagay na natin sa saucepan. Add water na tama lang na nakalubog ang ube. Ayan, isa lang sa lutuan. Set on medium heat. At ilaga lang natin ito hanggang sa lumambot. 20 minutes later ay i-check natin kung okay na ba ito. Ayan, medyo hard pa ang loob. Lutuin pa natin ng few minutes pa. Pero hindi dapat sagi yung texture ha. Dapat tama lang talaga. Ayan, ayos na to. Remove natin sa saucepan at slightly cool. Dahil babalatan natin ito mga preni. At dahan-dahan lang para yung makuha lang natin ay yung pinaka-outer part ng balat. At maiwan pa yung natural na color ng balat. Ganito oh. At gagadgarin natin ito hanggang sa maging pino. At para sa tips at kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, tapos na. Maaari na nating ilagay sa kawali na paglulutuan natin. Ilagay din ang kinayod na niyog. Ganitong kadami dapat. At asukal, any color ay pwede. Madami din ito ha. At i-mix well natin until combined. Buksan ng init, over low heat lang. At tuloy-tuloy lang natin ang paghahalo hanggang sa ang sugar ay ma-dissolve. 15 minutes later ay maglalagay ako ng ubi food flavoring. Ito ay optional lang mga preni ha, pwede din namang wala. Pandagdag lang naman ito ng aroma. I-mix well natin until combined and absorb. Ayan, at naghalo na sila at na-absorb na rin talaga. Kaya naman lagyan natin ng twist, raw peanuts. Optional lang din ito ha. Gigilingin lang natin hanggang sa maging slightly fine. O seconds lang ay tapos na, ang bilis diba? Set aside. Haluin muna natin itong candy mixture. Ganito yung itsura mga preni kapag 30 minutes later na. At ilagay na natin ang crushed peanuts na siyang magbibigay extra flavor sa ating candy. At ituloy lang natin ang pagluluto. Ang kabuoang oras ng pagluluto natin dito ay 1 oras o higit pa. Until becomes dry. Mga preni, nakikita nyo ba ito? Ganitong consistency dapat. Yung wala na talagang liquid na nakikita. Ganito oh, para mabilis tumigas. Dahil kapag basa-basa pa ang ating mixture, ito yung nagkukos na hindi sulit ang pagkakagawa. At i-transfer natin sa flat container. Mas manipis at maluwag dapat ang paglalagay natin para mas mabilis itong tumigas. Ito ang mga tips na nais kong i-share sa inyo mga preni. I-flatten lang natin ng husto na kagaya nitong ginagawa ko. Hayaang mabuo at tumigas ng mabuti. It takes several hours. Mamasyal muna kayo mga preni. Ayan, at ihiwain na natin. DIY lang itong panukat ko. Guide lang ito para pantay ang paghihiwa ko. At kung mapapansin nyo mga preni, napakatigas niya. At kapag na-achieve nyo ang ganitong texture, it means nagsucceed din kayo. Pakitandaan lang po mga preni ang mga tips na ibinahagi ko ha. Para kapag tinry nyo ang ganitong candy, ay maganda ang resulta. Biruin nyo naman, 3 sangkap lang pagsasamahin natin, ay mababalikan na natin ang candyng ating kinasasabikan. Pero ako, madalas akong kumakain ito. Dahil kapag nakikrave ako, ay nagluluto ako. Hindi po ako nagnenegosyo ha. Ito ay pangkain lang namin dito sa bahay, pero pwede itong pang negosyo talaga. Jaran! Ito yung sinasabi ko na texture. Matigas talaga. Tapos hiwain na natin ito as desired. Palaging mahahaba ang ginagawa ko mga preni kasi kami lang din naman ang kakain. Panoorin nyo ang video hanggang dulo para sa iba pang tips na pwedeng makatulong kung nais nyong ipang negosyo. Dahil meron tayong pambalot dito para mas presentable ang candy. Mura lang ito mga preni. Ayan, at ikat lang natin ito sa nais nating sukat. Ibalot na natin at pati itong pagbabalot ay napakadali din talaga at hindi ito makalat kagaya ng ibang candy. Alam kong nag-crave na kayo mga preni pero wait lang ha, hindi pa tayo tapos magbalot.
Ipinapakita ko talaga lahat para mas madaling sundan. Para naman kapag gagawa kayo ay ma-perfect nyo din. At kita nyo naman kung paano ko ito tinatrabaho, madali namang sundan. Kaya dapat tinatapos talaga ang video hanggang dulo. Dahil kapag hindi mo napanood hanggang dulo, ay may eksena kang hindi mo masundan. Kaya minsan nagkukos ng hindi magandang resulta. At kung nakaabot kayo sa punto ng videong ito, ay mga tagasan naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat! Yung iba ay hindi ko na binilatan dahil dito tayo titikim. Pwede nyo rin ito ilagay sa mga plastic container kung iimbak nyo ng matagal. Basta siguraduhin lang na nakasealed ng husto para tumagal ang sarap at tigas nito. May malaki at maliit akong ginawa. Ganyan yung difference nila oh. Tingnan nyo ang texture mga preni, matigas pero malambot. Ano daw? Basta masarap talaga. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!